nagpapasalamat ako sa PMA, yung mga graduates ng PMA, no? Maraming salamat. At nagpapasalamat ako hindi para sa sarili ko, kundi in behalf of the Filipino people. Class 87 ay naglabas ng letter of support that this is before we were released. So nila yon para sa Pilipinas. Yan ang talagang nasa puso nila, alam ko yan. Mga sundalo at sinulat nila ito para sa Republika ng Pilipinas. Members of PMA Hinirang Class of 1987 together with our spouses, respective families and friends express our fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forgo. 87 appeal to the statesmanship and the patriotism of our leaders in the House of Representatives. It was signed by members of the class of 1987 Hinirang Class PM. Different statement, no? Yes, ano lang ito, I like that part. Yes. Class 87. Kasi yes. Yung unang statement na nilabas, ito yung halo-halo from different classes. Yes. Ayun po guys, so natunghayan nyo ng aking introduction. Ito po ay patungkol dun sa mga PMA graduates. Particularly dun sa class 1987, ang hinirang class ng PMA. So dito, matutunghayan nyo yung sulat nila kasi lumalaganap na kumbaga may mga kasundaluhan tayong graduate ng PMA na gusto nilang makialam dito sa, hindi naman sa pakikialam, kundi bibigay nila yung kanilang sariling damdamin patungkol dito sa nangyari sa pagdititine, pagkakakulong sa loob ng House of Representatives ng ating dalawang news anchor ng Laban Kasama ang Bayan. So, dito, medyo tingin natin dito na pukaw ang kanilang damdamin kasi nga dun sa sinasabing konstitusyon, lalo na itong class 1987, na sila yung nagtapos noong panahon na yon. At doon sa time na yun, noong 1987, doon din itinatag yung bagong konstitusyon natin dito sa Pilipinas. At yun yung sinusunod natin ngayong panahon na to. Yung 1987 Constitution after nung People Power yon noong 1986. So dito, sumulat sila, yung particularly yung class 1987 na hinirang class ng PMA graduates. At sinad din nila dito yung sarili nilang damdamin patungkol doon sa nangyayaring ito sa Kongreso. So ayun, matutunghayan natin dito at babasahin po ng ating kagalang-galang na si Miss Lorraine Badoy or Dr. Lorraine Badoy. Amazing! So ito na po guys at medyo na-excite na akong mapakinggan kung ano yung kanilang sulat patungkol dito. Ito na po sila. At bago po tayo magsapol guys, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. Ito na po, huwag na po natin patagalin. Salamat Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Yusek. At sa ating pagpapatuloy ay may tayo tumanggap ng balita. At unahin ko muna, Ma'am Lorraine, ang iyong pagpapasalamat din sa ating mga masugid na sumusuporta sa ating laban na ito. Oo, yung nagpapasalamat ako sa PMA, yung mga graduates ng PMA, no? Maraming salamat. At nagpapasalamat ako hindi para sa sarili ko, kundi in behalf of the Filipino people sa faithfulness ninyo sa pagdepensa sa amin. At narinig ko kasi si General Macanas, vlogger siya, sabi niya na kaya ginawa yung sulat na yun dahil sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun kasi asawa ko ay PMA-er. No? So, I don't think that's true. No? Ginawa nila yon para sa Pilipinas. Yan ang talagang nasa puso nila. Alam ko yan. And also, itong class 87 ay naglabas ng letter of support
that this is before we were released. No? So, but I would like to read it kasi hindi rin ito tungkol sa akin. Kahit na mga kaibigan ko sila ay first of all mga sundalo at simulat nila ito para... Komento natin ng konti, guys. So ito nga, sumulat siya ang mga ating PMA sa class 1987 ng hinirang class at sinasabi niya nga dito, hindi para sa kanila yung sulat na yun, kundi sa bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yan sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy dito. At kumbaga hindi niya inaangkin yung credit ng susulat ng ating mga PMA graduates na to sa class 1987 hinirang class. So yun, at meron nga sulat na ito at babasahin niya po ito. At tunghayan po natin at alam natin ang ating mga kasundaluhan ay hindi natutulog. Narito pa rin sila sa palipalibot at binabantayan tayong mga mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga kasundaluhan. Ito po. Ituloy na natin yung sulat at babasahin ni Dr. Lorraine Badoy. Sa Republika ng Pilipinas. So sabi nila, we the members of PMA Hinirang Class of 1987 together with our spouses, respective families and friends express our unequivocal support to our very own Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrica Eric Celis, who are now on hunger strike after being detained indefinitely at the House of Representatives for their exercise of the right to preserve the integrity of their sources pursuant to the provisions of the SOTO law. On December 5, 2023, Dr. Badoy and Celis were asked to attend as resource persons for a House of Representatives committee hearing regarding the SMNI franchise. During the meeting, they were asked to reveal their source of information regarding the alleged spending of 1.4 billion or 1.8 billion by the Speaker of the House for travel. The two refused to answer, citing the SOTO law. For exercising their rights as embodied in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of the Philippines as citizens, the two were cited for contempt and are now on their 6th day of detention at the House of Representatives. Dr. Badoy and Ka Eric Celis are staunch anti-communist advocates, the former being a former spokesperson of the NTF-ELCAP, while the latter was a former top cadre of the CPP, and now working to unmask the duplicitous nature of the CPP, NPA, NDF. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system of our government, and the Filipino people must demand and fight for this. We also call on the media and the journalist group, human rights groups, Gabriela, or women's groups and other advocates of freedom to stand up and speak out. Why are they silent on this? Nasan sila now? This is a fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forgo. We, as members of Class 87, appeal to the statesmanship and the patriotism of our leaders in the House of Representatives to release Dr. Lorraine Badoy, Partosa, and Jeffrica Eric Celis. To our leaders, we ask for your integrity, your transparency, and accountability for God, country, and the people. This we ask in the spirit of Christmas and peace. To God be the glory. It was signed by members of the class of 1987 Hinirang Class PMA. Wow. Yeah. So that's a different statement, no? Yes. I like that part. Yes. Class 87. Kasi Yes. yung unang statement na nilabas, ito yung halo-halo from different classes. And you know what, Franco, Ina, and of course, Dr. Lorraine, ako, veterano sa coverage ng defense. Naging presidente ako ng Defense Press Corps. Kinover namin yung You are a journalist, diba? Defense Beat. I was president of the Defense Press Corps, Defense Beat. Kinover natin yung mga giyera na yan. EDSA 2, EDSA 3, giyera sa Basilan, etc. Nagpunta tayo dyan. But this is the first time. First time? I tell you, first time na may ganitong statement ang mga Cavaliers. So it really struck me. Cavaliers means the PMA graduates. Yes, really, it's the first time. First time Really? kong na-experience yan kasi usually ang AFP, ang mga officers natin tahimik lang. Tahimik lang, Tahimik yeah. lang. And
Gano'ng kabigat yan kapag nagsalita na sila? Ay, mabigat yan. Remember that each and every name there were commanders. Yeah. No? They proved their mettle in the fields of battle. And now, this is the first time, ako experience ko po, I'm speaking from experience, pati sa free marketplace of ideas, nagsasalita na sila. Yeah. So, it really struck me, and I think, and this is my personal view, it's just the tip of the iceberg. It's a symptom of something na, palagay ko, merong, alam mo yung pigil na magsalita sa ilalim, the support base, meron pang mas Matagal lang malalalim. Yes, parang ganun ba? So, What you mean? I think ito na yung para magsalita ang isang Yeah, that's true. isang commander o former commander. Malaking bagay yan. May ano yan, hindi ito hinugot kung saan. Kaya ito sana yung makita natin dito. Yeah. No? And I Kasi think, pati no, I just want to underline what you just said. No, these are men whose track record cannot be questioned. Your love for country cannot be Yes. questioned because they gave to our country Correct. what ordinary Yes. citizens never gave, and they gave it willingly. And I know these people. I know how their minds work. Yung tayo ay nag-iisip pa lang, sila automatic na they just accept it without applause, without Yes. spotlight, without anything. They go there Yeah. and fight for us and defend us, and they willingly give up their lives for us. I know many of them. Yes. And I'm sure that many of them there, may mga, alam mo, they lost men Yes. in battle Yes. during their, kaya Yes. ganun kalalim sa kanila yan. Yes. So, you know, this is, sabi ko nga, ito yung novel. It's first time ito. I was speaking with a retired, air kahapon. Sabi niya, pwede pala yun. And this actually set good precedent. Yes, I mean, yes, it precedent, does. or Yes. however you, Because it's na- very tempered and you're Yeah. very strong, no? Yeah. Parang Ang bigat, ha? I don't think lumalampas sila sa any linya, pero napakaliwanag ng stand nila. Ang bigat, mabigat po ito for me, for a defense beat reporter for so many years. Ngayon lang ako naka-experience ng ganyan. Kami nun, hirap pa magtawag eh. There was this group noon, ayoko sanang yung Association of Generals and Flag Officers. Usually, sila yung naggagawa ng mga ganyang statements, no? Nakausap namin. But ito yung collective na sentiment nila na iba-ibang klase. This is the first time. And I'm sure may mga mahabol pa no? Yes, I heard no maraming mga class gumagawa kasi they did not know how to be included. They didn't know how to include their names. So they made their own and they signed it on their own. So ganon. So it's really more than the official that we saw, no, yung roster na yon. Mas marami pa doon. I also want to respond to what Spontaneous siya, na? Yes, and I want to also give the perspective naman ng ordinary citizens na nakita mo yung mga scholar ng bayan, yung mga PMAers na going to our defense kasi ang ganda nung pagkakasulat. I mean, Yusek Joel and I are writers, so it was really a literary Ang masterpiece. Beautiful talaga. I don't know who wrote it, but it I wasn't don't know me. also. I don't. It wasn't. Definitely it wasn't I wish I did. No, I wish I had written it. But From their hearts. yeah, but as an ordinary citizen, parang, and even as someone who was there na nakasalang, parang we really thought for the longest time na parang we're the only ones fighting this. Nobody is coming to our aid. And I really felt when I sat there in Congress, ganito pala yung pakiramdam ng ginagahasa ka. Na parang walang tutulong sa'yo. Yung mga pinakamakapangyarihan, they had their way with us in Congress and even detained us, and very arrogantly talaga, dinetain talaga kami. May mga parinig pa na indefinite yan. Huwag ng 10 days, abot kayo ng Christmas, Pasko dito, ganun talaga. And yet we felt that wala na kaming laban. And here, when you hear something like this, a statement like that was so clear from our real defenders and protectors, then it really gives the Filipino people a sense of well-being and that, hindi pala tayo nag-iisa dito, no? That this is a very strong republic na hindi nila papayagan na sasalingin ang ating mga karapatan. So merong mga nagmamasid at nagbabantay. Correct. At ito yung mga totoong mga bayani natin. Hindi tayo nagkamali sa pagbigay ng tiwala sa ating mga sundalo. Tama si President Duterte. Sila ang pwede nating asahan. Tama. And under the one defense concept, meron ganyan no? What's that? Either retired ka,
either active, ako reserve major po ako. Under the one defense concept, pag in the face of a common enemy, baba may aggressor tayo, no? Nagsasama-sama talaga yan. So, ano yung threat meron ba? So, laliman natin yung pagtanaw dito, pagtingin dito sa issue na ito. I think the elephant in the room here is not about them expressing their sentiments against Congress itself. It's more Parang, it's more of a wake-up call. Parang it's more of a warning. Why? Why did I say that? Kasi po mga kababayan, yung mga kongresista po natin, mga honorable congressmen natin, may mga kasama sila dyan, alam naman natin, na one way or the other, naging members nila. Remember yung sinabi nila Joma noon, to destroy government, well, join government, destroy it from within. Ito yung nakikita ko na nangyayari ngayon. And ideologically, ganito po yan. I was a former cadre also. I was a cadre also. Nagagamit pa ngayon yan, I'm sure, sa recruitment. Why? Ito mga nangyayari ngayon. Yung pagdating sa amin and everything. Lahat ito. Paano lang kinapractice? Ganito yan. Kahit kami nung araw, nung kami mga kadre, isa sa foundation ng ideology na yan, yung tinatawag na spontaneity of the masses, nagra-rise up ang mga tao. Ano isang indication? Tandaan po ninyo ito. Ito, hindi na may tatanggi. And I used this to recruit people during my time there when I was still lost. Yung nag-aaway-aaway, nag-aaring uri. Yun yung sinasabi nila. Ideologically, pag nag-away-away na yan, sasabihin, kita mo, tama kami. Sumama ka na sa amin. So, yan po ang danger na nakikita ko. At yan yung alarm bell na sinound ng ating mga PMA Cavaliers. Ganun ko siya nakikita. It's a wake-up call for our congressmen na tingnan yan na kung paano na mamanyobra, machination siya political alliances, matagal na natin sinasabi, no? Nadadala talaga. And in fact, ito, diretsuhin ko kayo, habit nga, before we started the program, nag-over din po ako napakatagal na panahon sa Congress. Ito nakagulat dyan, ha? Marami kang alam dyan ngayon. Nagulat ako, one time, in the late 90s, hindi na po ako NPA noon, hindi na ako cadre. Yung boss chief ko mismo, sa underground, staff siya ng isang congressman dyan. Ngayon yan, isang nandito siya sa Congress? Ngayon di ko na alam kung nasan siya, but I used to see my former comrades there as staff of various congressmen. But they come and go So you mean to say, talaga? You mean to say talagang very conscious yung pag-infiltrate ng Congress. So hindi lang yung pagmumukha na nakikita natin na yan sila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, hindi lang mga staff, mga chief of staffs, mga ganyan, lahat. Hindi, not necessarily chief of staff. Pero yung before ko kasi dati, consultants. Yeah. I used to see them there. Nakakasalubong ko sila. Nagugulat nga ako, ano ginagawa mo dito? Mga dati kong kasama yan. Now, meron din of course na mga kaibigan natin dyan. Ito, diretsahan ko, no? Hindi ko sila papangalanan. Sabihin na naman, nag-aakusa ako. But I know for a fact that may mga staff din doon na mga dati rin namin kasama, no? Either mga nag-join sa mga grupo, mga front groups ng araw, no? But I will not name you, but you know that I know who you are, di ba? But ito yung dynamics kasi dyan. Question. So, but it's not necessarily a bad thing because you once were part of it. I mean, but they have not renounced it. They have not renounced the CPP, NPA, NDF, and yet they're there, underground. I mean, they're still infiltrated. Hindi ko basta I'm sure, na-meet ko sila dyan, umiikot sila dyan. In fact, they used to visit me at the press center there. Nag-uusap kami at pag kailangan ng boss nila noon na mag-press con, tulungan ko rin sila. That time, in the 90s and the early 2000s, nag-cover po ako dyan up to the late, until 2007, if I'm not mistaken. No? So, yan yung dynamics dyan. We cannot blame actually putting it in proper context, in its context, no. Hindi naman natin masisi, halimbawa si General Acop, dating, 'di ba? Dating general si, 'di ba? But why do they? You know what? Can I say something about
Congressman Acop, kasi binisita niya kami nung nandun na kami, nakadetain kami ni Eric, and then I think that was the Monday of the hearing. Anyway, he said, I was so surprised because he said, pareho naman tayo ng pinaglalaban. I'm not quoting him verbatim, pero ganito basically sinabi. Hindi naman, pare-pareho naman yung pinaglalaban namin. Alam ko naman yung CPP na yan, etc., etc. Pero mali naman kayo kasi nagre-red tagging kayo. Can you imagine that? And then I said, sir, there's no such thing as red tagging. Sabi niya, no, there is what you're doing is against the law. Sabi ko, that's not even true. There is jurisprudence, and he was so surprised. I said, our Supreme Courts have already spoken very clearly. There is no danger to life, liberty, and security when you're identified as a member of the CPP, NPA, NDF. And he didn't know. He was a lawyer, and he did not know about this jurisprudence, itong batas. Sabi ko, hindi lang nga yan Supreme Court, sir. RTC, Court of Appeals, lahat ng, sabi ko, dinidemanda ako maraming beses dyan, but never once have any of our courts agreed. Not just me, even Yusek Joel, even the past presidents for so many years, red tagging. So, lang yan, ginagamit lang yan para tumahimik tayo. Label yan eh. And he did not know. He had no idea. At least it looked like he had no idea, but he was using the words ng red tagging nagawa-gawa nitong CPP, NPA, NDF. So, ang tingin ko tama yung sinasabi mo na nagapang ito si General Acop at naging propagandist siya ng CPP, no? I think unwittingly because he was PNP. Parang ganito yan, in the context na tayong apat nandito, pag si Ina may umaway sa kanya, ang natural reaction natin, we close ranks. Kasi kabaro natin si Ina, something like that. That's the part of the tactic nga nung bakit sila nandun? Yes. No? Bakit sila nandun? Bakit nag-call for that hearing? Is that what you mean? Yeah. Nandun yung mga members nung Makabayan Black, diba? Yes. Sino ba yung... mas ganun pa po natin dapat tingnan ito kasi malalim ito at part ng ideological foundation nila yan. Yung sa bandang huli, pag-away-awayin ating mga leaders. Kasi dati na namin ginagawa yan. Panahon ni Cory, nag-away si ganito. Laging kinukudita noon. Kasi pabagsak ng sistema na yan, kaya sumama na kayo. May ganyan po yan ng mga dynamics that buti na lang may ganito tayong platform na explain natin sa ating mga kababayan. So, kumbaga, let's give our honorable congressmen, no? The benefit of the doubt, no? So am I correct when I say that ang kaaway dito hindi si Tambunting, si Paduano, kahit nainis kayo, no? Kasi nakakainis nga talaga, pero ako nga hindi dinetain nila, pero hindi ako naiinis sa kanila, no? Ang kasi maliwanag ako na ang gumawa nga ng maniobra. Sino ba natuwa nung na-detain kayo? Sino number 1 natuwa? Siyempre si Franz Castro, nagsasayaw siya. Although nakwento sa akin na sumayaw din daw si Stella Kimbo. Yun ang kwento sa akin. Yeah, sumayaw siya. So, anyway, parang, tama ba ako, Yusek Joel, na there is a shared ground with the other congressmen, diba? Sila Gaston Bunting, but there is no shared ground with the CPP and sila Franz Castro kasi kaaway talaga sila. Kaaway sila ng gobyerno at ng Pilipinas. Ang kanilang pagpasok dyan ay part ng kanilang parliamentary struggle. May armed struggle, may parliamentary struggle, di ba? Ganyan yan. Iba-ibang, kailangan we have to understand the dynamics, no? Of the enemy. Kaya sabi na, hindi mo kami NPA, ganyan. Always remember this, no? Ang CPP, NPA, NDF, one cannot live without the other. You take away one from the triumvirate, hindi po magta-thrive yan, hindi magsa-survive yan. Ngayon, question is, sabi nila, hindi naman ako NPA, hindi naman ako NPA. Ano nagbaban sa CPP, NPA, NDF? Isa lang ang trademark, isa lang. Our struggle. There are communists who are pushing for reforms. Ganyan naman communism is equality, etc. But this yung mga extreme left kasi dito sa atin, no? So, yun po guys, medyo malalim na ang kanilang usapan. Ito yung tinuro kasi ni Joma na sinapsoy niya. Ano yun po natin? At yun nga po, sumulat ang class 1987 ng hinirang class ng PMA graduates. So yun po kasi alam nyo naman, tahimik lang yan, yung ating mga kasundaluhan. Pero nakikinig din yan sa bawat nangyayari dito sa ating lipunan. Pagka meron na sila nakikitang umaabuso,
So, kumikilos sila, gumagalaw sila. So, gumalaw sila ngayon sa pamamagitan ng sulat. At nilahad nila yung kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng liham. Ang kanilang pahayag ay ipinaabot nila sa pamamagitan ng liham. So, napakaganda po. At di rin natin alam itong ating mga kasundaluhan pagka yan nakakita na ng sobra na ang salop, puno-puno na, aapaw na rin yung mga yan. Alam natin yun. Alam natin yung mga bagay na yan kasi naranasan na natin yan eh. Naranasan na natin yan ng mga nakaraang panahon pa na sila ay napupuno na. So, ano ginagawa nila? Tumatayo sila. Tumatayo sila at naninindigan kung ano dapat, karapat-dapat na gawin. Pagka medyo nakikita nilang ang sambayan ng Pilipino ay naaapi na. Tatayo yan kasi may mga sinumpaan silang tungkulin na protektahan tayo bawat isang mamayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. So, napakaganda po. So, meron tayong kanya-kanyang pananaw, kuro-kuro, ay yun po ay ginagalang ko. Dahil nga po tayo may kanya-kanyang sariling pag-iisip. So, hindi po ko po sasaklawan yun dahil siyempre, iba yung pananaw nyo, ibang pananaw ko. Meron naman may pananaw ko na sinasang-ayunan ng iba. Maraming salamat po sa ganon. So, patungkol naman dito, yun nga po, ay nagpaparamdam na ang ating mga kasundaluhan at nakakita sila ng butas na parang lumalabag na sa konstitusyon. Kasi ang mga kasundaluhan natin, yan nakadepende sa konstitusyon ng Pilipinas. Kung ano yung konstitusyon, yun ang kanilang sinusunod. Yung ang kanilang binabantayan ang magpasakop sa ating konstitusyon. Kagaya ng ating mga kasundaluhan. So nakakita sila na medyo parang lihis na sa konstitusyon na nangyayari. So they found out na kailangan na silang umaksyon. So umaksyon sila sa pamamagitan ng pagsulat. Kagaya ng ating sigat Jose Rizal. Siya ay hindi lumaban ng meron siyang armas. Ang armas lang niya, sigat Jose Rizal, ang kanyang ballpen. O hindi pa usin ballpen, para yung feather, yung balahibo ng manok, papel. At saka yung kanyang tinta. Yun ang kanyang sandata. Meron po ako separate vlog yan Napunta ako sa Rizal Park. Tinanong ko nga ang aking mga viewers. Ano ang sandata ni Jose Rizal? So, ang sandata ni Jose Rizal ay ang kanyang panulat, ang tinta, at ang papel. Yun po ang kanyang sandata nung panahon ng mga Kastila. So, napakaganda po. Ang ginawa ngayon ng ating mga kasundaluhan, ganun din. Sa ating generasyon, gumamit sila ng papel, gumamit sila ng ballpen, at nagsulat sila. So, yun po, sa mapayapang pamamaraan. Pero, hindi natin alam, baka yan lumala pa. Parang binibigyan sila ng warning. Parang ganun. Binibigyan sila ng warning na, oy, sumunod kayo sa konstitusyon. At nalilis na kayo. Parang ganun. Parang wake-up call. Ang ginawa nilang pagsulat. Pero sana naman po, huwag nang dagdagan yung paglabag sa ating konstitusyon. Kasi hindi mga natutulog ang ating mga kasundaluhan. Saludo po ako, sir, ma'am, sa ating mga kasundaluhan dito sa Pilipinas at ang ating mga Philippine National Police. Maraming salamat po sa sa inyong patuloy na pag-agapay sa amin bawat isang mamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa pagtunghay sa aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At ako po rin na nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagtatatag ng programa nila ni Miss Lorraine Badoy, ni Ka Eric, ni Ka Ina, at ni Ka Franco, ni Ka Lorraine Badoy, dito sa kanilang programang Laban Kasama ang Bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Marami po kayo natutulungan at nagkakaroon kami ng edukasyon patungkol sa inyong mga topic dyan sa Laban Kasama ang Bayan. So maraming salamat po guys. Hanggang sa muli, kita-kita po ulit tayo. See you on my next vlog. Maraming salamat po.